Attorney, ano po ang initial assessment niyo po sa takbo ng presentasyon ng House Prosecution or ng Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte at sa nakikita niyo rin po na pagdepensa ng Defense Panel po? Walang nakikita po natin ay matagal yung proseso. No? Ang unang witness, 9 oras at sa loob ng 2 araw at ito namang pangalawa ay may continuation pa ng cross on the second day. So, makikita po natin na ang proseso, ang pagpresenta ng mga witnesses ay mabagal. At maraming ano dito factors, no? Isang factor dito, yung napakaraming manifestation. No? Binibigyan kasi nila ng papel yung mga congressman na kahit na presentation ng evidence, meron muna silang tinatawag nila mga opening statement na dapat noon pa ng unang araw nandun na. Tapos hindi naman natin may iwasan yung mga objections sa mga kapwa-abogado dahil yan ang ika nga, yun ang tingin nila na dapat. Pero kapag nag-object ka kasi, dapat you just say the you just have to say the basis of your objection. Like for instance, objection, leading, objection, no basis, gano'n. Pero dito makikita mo ang daming paliwanag bago mag-rule yung impeachment, yung presiding officer. So lahat yan, of course, ay tumatagal at lumalaki gastos ng sambayang Pilipino. Sabi nga nila, ang sinasabi nga nila, yung nawala daw sa mga 170 billion pesos more or less, pero ang ginagastos natin higit pa doon. Ang sabi ng pro-impeachment, hindi naman yan ang aming point dito is constitutional accountability. At yan ay walang presyo dyan. Yan naman ang sagot nila. So, hopefully bumilis-bilis to, no, itong ating proseso para sa ganon, matapos kaagad. Opo, gaano po kahalaga po dito po sa ukol po sa dokumento naman po na maraming mga discrepancy naman, attorney, ang nalaman, parang napakasimple lang po ng sinabi na typo error. Mahirap yung typo error na yun ang sasabihin mo. Kasi binasa mo ng ilan ulit yan no? Pauli, hindi naman binasa ng unless isang beses lang yan binasa or unless hindi niya nabasa. So there is ilang araw bago nagkaroon ng trial na nag-prepare sila ng mga witnesses nila. They should have yung mga typo na proofread yan, no? At yung mga typos na sabi nila are important. No, yun, mahalaga yon. Yung mga typographical alleged na typo nila na dapat na-correct. So, isa rin itong basihan na talagang minamadali talaga nila yun. Kahit na yung kanilang preparasyon ng witnesses ay malasado, kailangan nilang ipresenta. Kaya tuloy ganyan. Pero nakikita natin is ano ba yung trial na to? Yan. Kasi isa yun sa ano ba to? Kailangan ba proof beyond reasonable doubt? Ano bang kaya ganyan katagal? Kailangan nasa tamang perspective tayo. Una yung impeachment proceeding, no? Ito ay hindi criminal proceeding, no? Pero may malaking pero dyan. Yung mga rights of the accused in a criminal case ay rights din ng respondent sa impeachment trial, katulad ni VP Sara, katulad ng presumption of innocence. No? Siyempre, karapat rin yan. The right to be presumed innocent sa criminal case na akusado, ganun din sa impeachment. Kaya hindi ko malaman kung bakit pinipilit ng ilang mga prosecutors na hindi kailangan humarap dito si VP Sara. Kaya ilan ulit nang sinabi ng presiding officer na hindi kailangan yun, na she can be represented by lawyers.
So, again, that adds to the delay. At tingin ko naman, alam naman ng ano yun ng mga prosecutor, talagang gumagawa lang sila ng narrative para sabihin na, o yan ayaw humarap, ibig sabihin guilty. Hindi na, pagka hindi humarap, hindi ibig sabihin guilty. Walang ganon na presumption. Ano dyan is presumed innocent. Kaya, yung pagharap, meron din isang karapatan, right to remain silent. Yan. Ganon din naman sa impeachment court. Sara is not obliged to take the witness stand kung hindi kinakailangan. Pero ang narrative ng prosecution, hindi kailangan mag-present siya mismo, dapat magsalita. Gayon. Wala naman yun. Hindi naman karapatan ng isang akusado sa criminal case. Ganun din sa impeachment trial. So yan yung mga alam naman ng mga abogado yun sa kabila. Kaya lang since it is televised in national television at ang kanilang audience dyan, hindi lang yung justice yung mga senator, the judges, but also the public, they want to create a story there na yung court of public opinion. Ngayon, punta tayo sa trial. Yung trial ng impeachment trial is not a criminal case. Is not a trial na parang sa criminal case wherein ang kailangan i-prove ng prosecution is proof beyond reasonable doubt. Ang kailangan mo dito i-prove is clear, credible, and convincing na ebidensya. Na anong klaseng ebidensya yon? Yung bang ebidensya na makukulong si Sara? Hindi. Ang ebidensya ang kailangan nila is whether or not yung acts alleged dito sa impeachment article na kanilang hinihir ngayon are impeachable offenses. Yan. Yung bang yung bang video wherein si BP Sara ay nandun na allegedly nagbanta, etc., etc., is not an impeachable offense. Yung ba ay grave threat? Yung ba ay culpable violation of the Constitution? Yung ba ay high crime? Yung ba ay betrayal of public trust? Yun ang issue doon. Hindi yun whether or not there is a crime. No? Yun ang ando. Kasi ang constitutional accountability nga dapat i-prove nila. Pero pag nakita mo, with all due respect na sa mga abogado, as if they are already proving a crime. Ngayon, pagka medyo na corner sa cross-examination, kaya sasabihin, oh, that's not needed. It is not a criminal case. Pero yung nag-present sila ng ebidensya as if they are presenting already a criminal case. Di ba? So yun ang po natin na kailangan sa tamang perspective tayo na this impeachment trial, the respondent will, assuming convicted, will not go to jail. This is only constitutional accountability, whether or not siya ay dapat manatiling vice president o makatakbo sa or hold a national position perpetually. So yun ang nakikita natin. At the end of the day, alam natin na politika ang lahat. Makikita natin na although they want on the face value on constitutional accountability sabi, pero alam naman natin, we were not born yesterday, that this is more of a political exercise. The political biases ay nandyan. At makikita natin sa social media, ganun din. Yung mga nagko-comment na mga sa magkabilang panig, you will see their political biases. Whether yung ba ay like for instance, yung threshold lang ng two-thirds ng all members of the Senate, hanggang ngayon hindi matanggap ni Ping Lacson. Bakit? Hanggang ngayon. They are already putting it out to the proceeding mismo wherein sinabi na ng presiding officer na 16 ang threshold. Doon din po sa katanungan na attorney kung bakit umabot pa ng mga nasa mahigit isang taon na ata matapos na mairekomenda mula sa NBI sa DOJ at nakatengke sa mahabang panahon at hindi pa umuusad yung kaso. At kaya nandoon yung pagdududa
na ginamit lang ito lalo na during doon sa pagkakaroon ng investigasyon laban sa Vice President at para nga dito po sa impeachment trial po, attorney? Well, very obvious naman na ginamit lang talaga yan. No? Ang kaya tuloy pa ganito, no? Yung bang testimony ng mga NBI, yan, investigator, yan, nakadalawa na sila. Ito ba ay sapat para tanggalin natin ang isang vice-presidente, no, sa pwesto at hindi na siya patakbuhin habang buhay? Yung kanyang testimony ay sasapat sa ganon. Di ba? Yun, maraming nagtatanong, tinatanong ng mga, with all due respect, ng mga senator judges, ano ba opinion mo dito? Ganyan. Hindi naman opinion nila kinakailangan nilang andyan. Kasi hindi naman sila presenta expert witnesses. They were there, they were presented as NBI officials. Yung isa, authenticated the video. Yung isa naman, siya nag-imbestiga. So, both of them have no personal knowledge kung yung video yon paano na-record, etc., di ba? So, ang kanilang testimony only would be limited to one, yung scope of the authentication, which hindi naman wala naman denial doon na andyan yung video at sa 30 nandun, no? And second, itong nag-imbestiga, ano yung scope ng investigation niya? Di ba? So, yung ba ay sapat para mag-impeach? So, hindi ko malaman kung bakit sinasabi kagad nila, nanalo yung prosecutor sa gano'n. Kung sila, dapat hindi sila kung sa tingin nila, sapat na yung ebidensya nila, dalawa, dapat hindi na sila nagparepresenta ng iba pang witnesses. Di ba? So, hindi pa sasapat yun. Maaga pa. So, I'm not saying that they cannot prove it, but assuming they can prove it, no? Hindi naman porque na-prove nila, hindi na makakapagpresenta ang depensa to rebut what they have proven. No? Di ba? So, matagal pa to. Meron pang defense evidence, no? Na testigo naman ng depensa to rebut yung mga testigo nitong prosecution. Opo. Attorney, si Jade po ito. Magandang hapon po sa inyo. Yes, Jade. Kaunay nga po magandang dito sa itong testigong si Attorney Jeremy Lotok. Alam natin, layunin po niya talagang patunayan po kasi siya po yung nag-iimbestiga sa naging press con ni VP Sara Duterte kung saan ay umano'y pagbabanta laban po doon sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Pero tinanong po siya ng isa po sa mga senator judges kung itinuturing ba siyang eksperto sa threat assessment. Pero inamin po nitong si Lotok na isa siyang veteranong investigador lamang, ngunit hindi isang sinanay na eksperto po sa threat assessment. Ano ho yung dating para po sa inyo, lalo na yung mga publiko pag narinig po yung ganito? Yun nga po sinasabi natin na etong mga sinasabi, whether it's threat or national or not, opinion lang nila. Di ba? It's just, yun lang kanilang opinion. Di ba? Opinion lang nila, kaya naman hindi nga sila presenta as expert witnesses di ba? At hanggang ngayon, hindi naman nasasampa sa Sagado yan. Sinabit yata nila sa DOJ, hanggang doon na lang. So, yung ba ay masasabi natin sapat na dahilan para i-convict mo si BP Sara? Yung sila, napaka napaka-powerful naman investigasyon nila kung magiging basihan yon. So kulang na kulang pa ang prosecution para ma-prove nila itong article of impeachment na to. Opo, at balikan lang din natin yung mga naging pag-amin po niya, naging pahayag na wala rin umano siyang direktang direktang ambag mula po sa Presidential Security Command, sa intelligence agencies at iba pang ahensyang may tungkulin pong magsuri na mga banta po laban sa Pangulo at sa iba pang nabanggit po ng mga opisyal ng gobyerno. Tama. No? Wala. So, NBI lang. At alam naman natin na with due respect sa NBI ngayon, this is being weaponized against BP Sara Duterte. Again, andun na naman ako sa tanong,
ito ba ay hahayaan natin yung ganitong testimony na magpapatasi ka ng isang vice president? Ano yun natin? Baliktarin natin. Ang nagbanta si Presidente BBM, binantaan niya si Vice President. Ha? Sa tingin mo, yun ay magkakaroon sila ng ganyan findings against the President? So, it's political. No? So, kumbaga, kaya lang ganun sila. It's because, sabi nga ng first witness, order from above, di ba? Oh. So, sino yung above? DOJ. O, sino? DOJ Secretary is the alter ego of the President. So, makikita mo na doon na bakit na yung ba ay para mag-impeach based on constitutional accountability? Kailangan pa nila ng matibay na ebidensya na to prove betrayal of trust, no? Or na culpable violation of the Constitution or grave crime. Pag di nila ma-approve yun, wala. Basura yung impeachment article niya. Opo. Yung sa direct examination po ng prosecution dito sa kanilang testigo, sinabi po ni Lotok, o Attorney Lotok, na may totoo at may seryoso nga, baga nag-conclude na po sila itong si Lotok na meron ngang seryosong pagbabanta ng Vice President Sara Duterte laban doon sa tatlong individual na nabanggit. At ang pinagbatayan po niya, ang galit daw niya na paraan ng kanyang pagsasalita at yung literal na kahulugan ng kanyang mga sinabi, yung pagmumura, attorney, at likas na katangian ng umunay utos at ang kanyang alitan sa politika sa Pangulo. Sa tingin po ninyo, itong mga ganitong mga grounds ng pinagbatayan po ng witness ay papaano dapat tingnan ng publiko, attorney? Dahil ito po yung parang lumulutang, sabi pa nga kanina ng isang eksperto, isang analyst na kung napapanood niya yung ibang mga media outlet, iba po yung naririnig doon at hindi po naririnig po itong banda sa cross-examination na napakalinaw po ng mga loopholes na binanggit. Opinion lang niya yun ni Lonto. Opinion, di naman siya expert din sa bagay na yan. Siya ay nag-imbestiga lamang, di ba? Again, at the end of the day, yun ang question. Yung bang ganyan testimony o yan opinion na yan ng isang witness, sapat na ba yan to impeach an impeachable officer? Kaya balik rin natin. Yan kayang mga NBI na yan, kung ang presidente ang nagbanta, ganyan ang magiging findings nila. Baka ang findings nila, hindi, galit lang sa presidente. Hindi naman seryoso yan, hindi gagawin ng presidente. Kasi gano'n ang sinasabi nila na hindi, seryoso si BP doon, ganyan. Bakit nila nasabi yun? Paano nila nasabi yun? Anong batayan nila? Di ba? Oh. So, what if it was the other way around? It was the president who is threatening the vice president. Will their findings be as the same with what is being subjected to an impeachment complaint? Di ba? So, to me, ano lang yon. Sana hindi naman pagbasihan ng mga judges, senators, ang opinion lang ng mga NBI na to. Na opinion lang yun. And those opinion are their personal opinion, not even an opinion of an expert.